Sinisimula na ang paghahanda para sa taunang prosesyon ng imahe ng itim na Nazareno. Isinasaayos na rin ang isang command center sa Quiapo na may makabagong teknolohiya para raw ma-monitor ang lagay ng prosesyon. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi ipapaalam sa publiko kung kailan ibabiyahe mula Quiapo Church hanggang Quirino Grandstand ang imahe ng Poong Nazareno. Tulad ng dati, ito'y para hindi raw magkagulo paglabas ng imahen mula sa simbahan. Pero alauna ng hapon ng January 8, sisimula ng pahalik sa imahe sa Grandstand. Kinabukasan, January 9, alas 7 ng umaga, sisimula ng prosesyon pabalik ng Quiapo Church. Ang dati ng dinaraanan ang rutang gagamitin. Mula Quirino Grandstand hanggang makarating ng Plaza Miranda, 23 kalye. Marami dito makikipot ang daraanan ng prosesyon. Sinubukan na po naming baguhin yung rota nung unang taong ko po dito. Lalong naging problema po at mas lalong nagkasakitan kasi nag-aagawan at saka yun ang naging problema. Mas delikado. Hindi pumapayag yung mga mamamasa na baguhin yung rota. Milyon-milyong deboto ang inaasahang daragsa para sa traslasyon ng Black Nazarene. Noong nakaraang taon, inabot ng 22 oras o halos isang buong araw ang paglipat ng imahen mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Ito na nga raw ang pinakamahaba at pinakamatagal na traslasyon. Tinatayang 8 milyong katao ang nakiposisyon noong isang taon, kaya 3,000 pulis ang ide-deploy sa araw na ito. Di tulad noong nakaraang taon na nagkaroon ng terrorist threat, wala pa naman daw na monitor na banta ngayon. We've been constantly evaluating the peace and order condition, situation. As of now naman ho, everything's normal. We have not received any imminent or specific threat. On January 5, on 2 p.m., together with all the agencies, magkukontak po tayo ng full rehearsal. At lahat po ng police at lahat ng involved ay pupunta po rito at i-deploy po ni General Espina. Ito po ay gagawin namin to help appeal kung ano po ang mangyayari on January 9. Sa isang opisina ng Quiapo Church, nakasetup na ang command center. May bagong computer software pang gagamitin para mamonitor kung saan na ang prosesyon at mga re-responding pulis at ambulansya. Daragdagan ng mga handheld radio, sakaling tanggalin na naman ang cellphone signal tulad nung nakaraang taon dahil sa banta ng terror attack. 65 ambulansya ang naka-standby. Lalo't taon-taon na lang ay may naitatalang deboto na nasasaktan sa prosesyon dahil marami ang nagpupumilit makalapit sa poon sa paniniwalang milagroso ito. Noong taong 2006, isang deboto pa ngang namatay matapos mahulog sa nakabukas na manhole pagdaan ng prosesyon sa Carlos Palanca Street. Latag na ang traffic and rerouting plan pero asahang magiging mabagal ang daloy ng traffic lalo na sa 8 pangunahing kalye sa Maynila na apektado ng prosesyon. Sa mismong prosesyon, hindi naman daw sabay-sabay isasara ang mga kalye. Babantayan naman ng mga traffic police at ng MMDA ang mga kalye para gabayan ang mga motorista sa rerouting. Sanay na kami dyan, so kaya nga ang gagawin ko, may mga plano kami na ginawa. Little by little, yung hindi kami sabay-sabay magkasara kasi nightmare talaga yon. So kung susunod lang po ang lahat ng mga motorista sa ginawa namin na plano, gagalaw at gagalaw ang traffic. Noong nakaraang taon, na-flat ang gulong ng andas. Kaya ngayong taon, solid tires na raw ang gagamitin. Nakikiusap din ng simbahan, huwag na sumama sa prosesyon ang mga buntis at may kapansanan. Huwag na ring isama ang mga maliliit na bata. Huwag ding uminom ng alak. Agad daw kayong aarestuhin ng mga pulis. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.